Mga nakaraang araw, marami sa atin no ang namangha dito ho kay Kiko Barsaga. Kay Congressman Kiko Barsaga dahil sa kanyang bitaw. Maging ako po, namangha din po ako sa kanyang tapang. At sinubaybayan ko itong batang to. Sinubaybayan ko yung kanyang mga video, interview from mga batikang mga media. At nakita ko na meron naman, nasa hulog naman po itong batang to. Kaya lang, I'm trying to analyze kung saan nanggagaling itong batang to, kung saan nanggagaling yung kanyang mga status. Kasi you have to understand, it's not just the words. You have to understand the character of the person who's talking. 'Di ba? Para mas maunawaan mo, mas maintindihan mo kung saan siya nanggagaling at kung ano yung sinasabi niya talaga. Alam mo, marami sa atin ang namangha. Kahit po ako, sabi ko nga sa inyo. Kaya nung nagtawag po siya ng rally dito ho sa Dasma o dito sa Forbes, tayo po, sabi ko, susuporta ako. Susuporta ako dyan kasi gusto kong makita kung ano ba talaga ang ipinaglalaban nitong tao na ito. Pareho ba tayo ng pinaglalaban? Kasi as far as I know, tayong mga Duterte supporter ang lamang nanawagan na mag-resign si Romualdez. As a matter of fact, tayo lang Duterte supporter ang nanawagan na mag-resign si Marcos. Sa katunayan ito mga Pinklawan at saka yung mga komunistang terorista, sila ho hindi ho nananawagan kay Marcos na mag-resign dahil mas kaya ho nilang tiisin na nanakawan tayo ng mga politiko kaysa sa paupuin nila si VP Sara Duterte. Yan ang katotohanan, wag na tayo magmangmangan. So kahit kumain ho sila ng tae, suka, okay lang sa kanila yan. 'Di ba? Wala akong problema sa kanila yan. Kahit yung dati nilang minumura, dati nilang sinusuka, ngayon ayaw pa nilang pababain. Bakit? Kasi nga ngayon number one, marami ho dyan sa mga komunistang teroristang congressman ay nakinabang ho dito kay Romualdez. Aminin na ho natin. Kasangkot ho sila dyan. At the same time, nakinabang din ho sila kay Marcos. Bakit? Yung mga tao nila nando sa loob Diba? At sa kanila, ayaw ho nila maalis ho si Marcos dahil nga po, ang mauupo ay walang iba kung hindi ang fighter against communist terrorists, 'di ba, na si VP Sara Duterte. Syempre madadali. Ngayong panahon na ito, lumakas ang mga terorista. Alam mo, yan nga yung isang bagay na kinakataka ko. Pasensya na ho sa mga kapulisan natin. Kahapon, nung nandun po tayo sa rally, may mga namataan po tayong mga kakilala doon na mga kapulisan. At meron tayong sabi nga nila, wala naman, hindi naman sila against sa ating pinaglalaban. As a matter of fact, some of them are with us. Okay? But kaya lang, hindi ho nila hindi ho nila pwedeng suwayin yung kanilang leader na nag-uutos sa kanila, na bantayan at pauwiin tayo dahil nga syempre yan ang kanilang mandato, 'di ba? The security, which is they have a point. It's a private subdivision. It is not really a public subdivision. So it's a private subdivision na nadadamay pati po yung ibang mga natutulog doon, ika nga. So naintindihan ko yung sentimento nila. Alam mo, sana tayong mga supporter ni Pangulong Duterte na alam naman natin na mahal ang kapulisan, wag ho tayong sa kanila. Wag ho tayong magagalit sa kanila. Sila ho sumusunod lamang sa utos. Naintindihan ko yan. Kaya lang, pagpasensyahan nyo na rin po yung ating mga tropa dyan na kung sakasakaling talagang kailangan lang ilabas ang hinaing ng taong bayan. At hayaan nyo po, dahil nakakainis na po talaga. Mantakin mo Ito lang aside from dun sa ninanakaw. Ito, makinig kayo mga kapulisan at kasundaluhan. Aside from dun sa ninanakaw ng mga nakaupong politiko, ang masakit pa ho dito, ladies and gentlemen, mga banateros, nating mga kapulisan at kasundaluhan, pinalakas po ng administrasyon na ito ang mga pumapatay sa inyo. Huwag niyo kakalimutan yan. Ang mga pumapatay sa inyong mga kabaro, inyong mga tropa nyo sa mga probinsya,
ay pinalakas ng putang inang gobyernong ito. Yan ang katotohanan. Alam nyo yan. Dahil sa panahon ngayon, lumakas po ito mga NPA, mga terorista. Lumakas po sila. At kaya naman ako, yun ang isa sa hinaing ko eh. Aside from do sa bilyon-bilyon at trilyon-trilyong ninakaw ng gobyerno na ito, ang talagang isa pa sa masakit sa loob ko ay pinalakas nila itong pinabagsak na ng 6 na taon ni Pangulong Duterte. Ano po yun? Ito mga komunistang terorista. And I am a witness to that. Badateros, makinig kayo. Nung unang lumapit sa amin, ito seryoso na ho ito there was a time na lumapit kay Mocha at siyempre bilang ako ay COS ni Mocha at that time, nakita ko natin yan with all our eyes. Lumapit po ang kasundaluhan kay Mocha, lumapit po ang intelligence community ng ating gobyerno kay Mocha noon to, alam mo yun, to expose this evil works of the NPA. And we saw it with our own eyes. I interviewed some of them. Yung mga minulestya na mga bata na mga putang inang NPA na ito. Minulestya, pinatay. Kaya noon, kasama nila kami. Kasama kaming nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan na huwag tayo magpapaloko, lalong-lalo na yung mga estudyante. Dahil lolokohin lang kayo niyan. Re-recruitin kayo, pahihirapan kayo sa bundok, gagahasain kayo. Yan ang ginawa nila eh. Kriminal ho yan mga terorista ho yan. Ang kinatataka ko at kinasasama ng loob ko, nung panahon na yon, pinayagan ng administrasyon ni Marcos na lumakas itong grupo na ito sa pamamagitan ng empowering this communist congressman na nakaupo sa kamara. Pinondohan, binigyan for the sake of hindi pumalag sa kanila. I mean, alam mo yon? Kademonyohan ho yun. Bakit mo popondohan ng mga putang inang kriminal na ito para lang hindi ka palagan? Because of money? Hindi mo ba alam ang ginagawa niyan? Hindi nyo ho ba ini-inform ang presidente kung anong klaseng ginagawa nito mga komunistang terorista na ito? Ini-inform nyo nga kami noon for 6 years kay Pangulong Duterte. Bakit ngayon hindi nyo inform tong Pangulo at sabihin ninyo kung anong kawalangyaan ang ginagawa nito mga komunista na ito? At alam nyo yan. NTF-ELCAC, asa na kayo? At alam nyo na lumakas yan sa panahon ng administrasyon ni Marcos. Yun ang kinaiinis namin. At yun ang pinaglalaban ko dito. Hindi lang yung korupsyon. Kaya sana mga kapulisan na nagbabantay sa mga rally, hindi nyo kami kalaban, hindi kami komunista, hindi kami makakaliwa. Kami po ay lumalaban against these people. Kakampi nyo kami, pinapatay ang mga kabaro ninyo sa mga probinsya. And you know that. Alam nyo yan. Kaya sama-sama tayo dyan. Kaya naman kami nananawagan ng Marcos resign, it is because yung kawalangyaan sagad na. Sinagad na ho nila. Aside from pagnanakaw, they're empowering this Communist Party of the Philippines. Alam nyo yan. So sana lang makisama din po kayo. I know you have to follow orders. Let's meet halfway. Diba? Let's meet halfway in a sense. Hindi naman kami gagawa ng masama. Hindi naman po kami gagawa ng illegal. Dahil we respect the law. As a matter of fact, because of the law, that's why we're doing this. Because the law state na karapatan ng bawat Pilipino na ilabas ang kanilang hinaing. Let's meet halfway. Huwag niyo sasaktan ng mga nagrarally ng Marcos resign. At ako makikiusap sa kanila na huwag din silang manggugulo. I'm not in any favor of rebellion. Fighting a rebellion with rebellion is not good for me. Hindi ako sang-ayon doon. Hindi approve sa akin yan. So ibig sabihin, let us fight rebellion with goodness and by following the law and the Constitution. Kasi if we follow rebellion, if we fight rebellion by
rebelling against the government, wala din. Chaos lang ang mangyayari. Kaya never akong umagri na magkaroon ng rebellion sa Pilipinas. Kailangan tayo, mga kababayan na humihingi ng Marcos resign, pababain natin si Marcos. Konsensyahin natin si Marcos. Kumbinsihin natin ang mga dapat kumbinsihin na dapat nang bumaba itong si Marcos. Ganun dapat. Bakit ko ito sinasabi? Ito kasi yung aking sentimento at sa malamang sentimento ng aking grupo ng Banateros. Kaya nung aking pong pinag-aaralan yung damdamin at puso ni pangalan nito, sino ba ito? Si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, nung aking pong pinapanood siya at iniisip ko kung pareho ba kami. Nung nanawagan siya, sumuporta po kami doon. Nung nanawagan siya na pumunta sa sa Forbes, sumuporta po kami doon. Kahit nga yung grupo ko nga, sumuporta rin doon sa Raha Soliman nung nag-rally. Ang hindi ko lang maunawaan dito sa part na to ay bakit po siya umuwi kung siya yung nanawagan at supposedly nangunguna. As a matter of fact, yung mga pulis nga doon hindi alam kung sino yung organizer. Di ba Congressman Kiko Barsaga, makinig ka. Maganda yung pinaglalaban mo. Pero kayang ipaglaban ng mga vlogger yung ginagawa mo. Talk is not enough. We can do that. That is our role as a vloggers. Ang dami namin na lumalaban, matagal nang lumalaban dito through our vlogs, social media account. Okay sana yun. Kaya lang, much is given to you. Ano yun? The mandate na maging isang representante ng isang congressman. It was given to you, not to us, vloggers, but to you. Ibig sabihin, sabi nga, di ba, much is given, much is required. So that privilege, that, masasabi nating, that gift or responsibility na maging isang congressman, we expect more from you. And I was expecting you're going to lead that rally. Pero what did you do? You went there, nagmeow-meow, nagpa-interview sa media, then umuwi. Sorry to say, I'm a bit frustrated sa'yo. It's not nice. Kaya nung mga tao kahapon na nagpunta doon na sumunod sa panawagan mo, ligaw. Bakit? As a matter of fact, I was there. And they were asking na sino ba ang pwedeng dito manguna, sino po ba ang pwedeng magsalita dito? Yun yung host doon Hindi pala host. Yung kumuha ng mikropono mula doon sa pick-up na pumunta doon. Inaabot na nga sa akin yung mic. Pati yung nagsasalita doon, hindi ko alam kung host ba yon. Tinatawag pa ako sa mikropono. O magsalita ka na, banat bay, ganun ang ganun. Ako, nagpunta po ako doon to observe. I went there to support the call of Congressman Barsaga. And never in my wildest dream or never in my sabihin na natin pangarap o wildest dream o na mag-epal. Hindi ko talaga hindi ko linya yun. Madaldal lang po ako sa video, pero yung pupunta ako doon at magsasalita, hindi ko talaga yun. Hindi para sa akin yung mga ganun. Bakit to? Kasi hindi naman po akong organizer noon. And ayokong makulayan yung rally na supposedly that rally is not pro-Duterte rally. And I know pag ako po na andon, alam naman ng lahat na pro-Duterte ako. Alam naman po ng lahat na ako'y Duterte supporter. Alam po yun. And pag pinagsalita nyo kaming Banateros, alam nyo naman lahat na kami Duterte supporter, magkakaroon ng kulay. As much as possible,
that rally should not be a Duterte rally. Maybe, marami sa amin doon, we admire the leadership of Duterte. Okay, walang problema yon. But it's not supposed to be a Duterte rally. Kasi ako naniniwala ko, we have to unite, the people has to unite in one color. Which is Marcos resign movement. 'Di ba? Hindi ho Duterte ilagay si Duterte. Alam nyo, hindi naman sa sinasabi kong ayoko si VP Sara Duterte. Siyempre gusto kong maging pangulo yun. Sana ngayon na mismo, ngayon na. Kaya lang hindi yun ang dahilan kung bakit ko gustong pababain si Marcos. Kaya ako kung gustong pababain si Marcos dahil sa corruption issue, dahil sa pagiging incompetent, at sa pagiging pinabayaan niya itong lumakas tong mga komunista, yan ang dahilan kung bakit gusto ko siyang bumaba. Secondary na lang na siyempre gusto kong maging presidente si VP Sara Duterte. Anyway, sure naman si VP Sara Duterte sa 2028. Naintindihan yung ibig ko sabihin. Kaya it's a bit frustrating. Sorry again, hindi ko binabanatan si Congressman Kiko Barsaga. Hindi ko siya binabanatan. Ang akin lang, Kiko Barsaga, makinig ka. We are happy with your post. We are happy with your meow-meow. Kahit nakukornehan na ako. I'm happy with that. It's you. Sabi nga nila, it's the language of Gen Z. Ako, buwisit talaga ako sa Gen Z. Pasensya na Hindi ko masakyan yung Gen Z. Pero since it is your language, I respect that. Walang problema sa akin. Kaya lang, more than anything else, Congressman Barsaga, what we need is your presence. What we need is your presence leading the way. Eto, makinig kayo. I'll be honest with you. Someone called me kasi nakita nila yung post ni Jay Guevara against Kiko Barsaga. Hindi kami nag-uusap ni Jay Sa totoo lang, hindi ko nga siya kinausap kasi inindihan ako ng animal na yan sa Tagaytay. Hindi ko siya kinausap. Pero na umaga, bumanat na siya kay Kiko Barsaga. And someone very important in my heart, the love of my life, my dad, called me at sabi niya nga, bakit wag niyong babanatan si Kiko? Kasi for the safety of the person. Kaya kailangan niya ring umalis. And you know, I try to think of that. Kasi open-minded naman ako. Sige, tama. For the safety of this person, he has to leave. Okay ako doon. Convince ako. Sige, go. Tama, mali. So tinawagan ko si Jay. Hoy Jay, ba't mo binanata si Kiko? Tapos tinatanong niya pa kung buburahin niya. Sabi ko, hindi, wala, tuloy mo lang yan. Ang akin lang, bakit? Ano ba ang problema? Tinanong ko siya. Kasi sabi ni Daddy ganito. Pero hindi ko siya pinabubura kasi malaya kami, kanya-kanya kami. Malaya naman kami. Pinaliwanag ko lang sa kanya. Sabi, kasi for the safety, blah, 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 ganito. Tapos bahala ka na kung anong gusto mong gawin dyan. Nasa sayo na yan, okay? Ito ang masakit. Hindi pala masakit. Na-realize ko, habang nanonood ako ng news, sa sinabi ni Kiko Barsaga, anong sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me, at kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Slight lang naman. Pumutok yung ugat ko na sinabi niya paulit-ulit na he is willing to die. He is willing to die for his country. So, nung nire-rewind ko na, sabi ko, willing to die, bakit ka umalis kagad for your safety? Kung that's the reason is for your safety, akala ko ba you're willing to die? And ladies and gentlemen, people of the House of the Philippines, especially the Banateros, watch yung Hong Kong Revolution na nangyari. Napanood ko yan sa Netflix Alam niyo ba na ang nag-lead, naalala niyo yung gulo-gulo sa Hong Kong noon? Ang nag-lead doon ay estudyante, bata. Parang pareho ni Meow Meow, pero ito estudyante lang.
Si Miao Miao, congressman pero bata. Ito, estudyante lang. And all the persecutions nangyari doon sa bata na yun. As in, nakulong, lahat. And he is also willing to die. But he is in the rally. That's my problem with Kiko. Sorry Kiko I love you pero mahal kita bilang kapatid sa pakikipaglaban na ito. Pero if you're really willing to die, yun ang sinasabi mo. Sana you should have stayed. Kasi people are already coming. Pumupunta na sila eh. Ang ginawa mo, pumunta ka, nag-hi, hello, meow, meow, tapos umalis ka na. You left the people na tinawag mong pumunta doon. I think Kiko would be a great leader. Kaya nga, as early as now, sinasabihan ko na eh. And hindi ko sinasabihan. I'm rebuking him publicly. Sinasabi ko na sa kanya, Kiko, you have the potential to be a good leader. Maybe someday a good president. Honestly. Ako convinced ako doon. But you have to level up. I know medyo bata yung pag-iisip mo pagdating sa mga issue. Pero hindi sa issue pala. Pagdating sa mga ways mo, yung actions mo, walang problema dyan eh. Carry ko yan eh. Pero you have to level up. If you really want your words, principle to spread across the nation, you have to stand up kahit na sabihin na natin may problem sa safety mo. Ganun talaga eh. I mean, sugalan to mga kababayan. Kami yung banateros. Ako nga po sugal na eh. I mean, you take your precautions. I mean, be careful, do everything to protect yourself, but at the same time, do it. Wala kang choice eh. Di ba? Ganun eh. Ganun po tayo eh. Ako, nagdami nagtatanong sa akin kung delikado ba buhay ko. Sabi ko, oo, ganun talaga buhay eh. So, meron akong mga ginawang security na ways para to protect myself. But at the same time, I will never stop fighting against this terrorist communist, against this corrupt politician. As a matter of fact, patong-patong nga yung kaso ko eh. So sa akin, Kiko Barsaga, since nagsasalita ka naman, itodo mo na. Samahan mo ng aksyon. Kasi kung puro salita ka lang din, wala kang pinagkaiba sa mga kasamahan mo diyan sa Kongreso. Naintindihan mo? Sana you would take this as a constructive criticism. At sasamahan kita pag ikaw talaga ay lumaban ng yung talagang namumuno, hindi yung magpapapicture na uuwi na kagad.